Nagsisimula ang kwentong ito sa ating bida na nagngangalang Akira Tachibana na nasa kanyang silid-aralan na nakikinig sa tunog ng ulan ng mag-isa hanggang sa dumating ang kanyang kaklase at si Takashi Yoshizawa. Sa kabila ng pagsisikap na makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang numero sa banayad na paraan, hindi niya ito pinapansin at kailangan niyang pumasok sa trabaho. Si Akira ay nagtatrabaho bilang isang waitress sa restaurant ng Garden Cafe kung saan siya lamang ang gumagawa ng medyo disenteng trabaho dahil ang iba pa niyang mga kasamahan ay hindi eksaktong mahusay na manggagawa. Sa isang tabi mayroon kaming manager ng restaurant na nagngangalang Masami Kondo na patuloy na humihingi ng tawad sa mga customer para pasayahin sila. Sa kabilang banda mayroon kaming chef na si Reyes Okis na kung minsan ay nagsusunog ng pagkain. Sa wakas mayroon kaming dalawa pang waitress na kaibigan ng pangunahing tauhan, ang matamis na blonde na nagngangalang Yunishida at ang masungit na katulong ni Kondo na nagngangalang Keiko Kubo na kahit nagagalit sa kanyang amo ay tinatrato ng mabuti si Akira. Pagbabago ng usapan, tila kinikilig ang bida kay Kondo habang namumula ito sa tuwing tumitingin ito sa kanya. At parang hindi pa ito sapat nang malaman niyang may anak itong si Yuto, laking gulat niya kaya nalaglag niya ang isang plato ng pagkain at nagalit kay Kondo nang walang dahilan, bagaman hindi ito naging hadlang sa kagustuhan niyang tumulong. Sinasanay ni Yuto ang plote para sa kanyang pagsusulit sa musika. Gayunpaman nawala ang galit ng pangunahing tauhan kay Kondo nang sabihin sa kanya ni Keiko na hiwalay na siya na magandang balita para sa kanya. Kinabukasan sa klase, tinanong siya ng mga kaklase ni Akira kung anong uri ng lalaki ang gusto niya, ngunit bago pa siya makasagot, si Takashi ay mahiwagang lumilitaw na nakikinig sa usapan, o sa halip ay alamin kung anong uri ng lalaki ang nagugustuhan ng bida bilang gusto niyang maging ang lalaking iyon. Sinabi ni Akira sa kanyang mga kaklase na gusto niya ang mga lalaking magulo ang buhok, minsan nakabukas ang zipper at bumahing ng napakalakas. Nang marinig ito, ginaya ni Takashi ang lahat ng katangiang ito para lamang mapatahimik at mapahiya ng kanyang mga kaklase. Mamaya sa trabaho, tinanong ng bida ang kanyang kasamahan na si Yo ng parehong tanong. Sumagot siya na hindi niya gusto ang sinuman sa mga lalaki sa restaurant. Sa isang banda, si Reyesok ay parang cute pero parang babero. Sa kabilang banda, hindi niya gusto ang pagiging malamig ng isa pang chef na nagngangalang Atsuko, at para matapos na ipaliwanag ang kanyang panlasa, sinabi niya na hindi niya gusto si Kondo dahil lalaki ito na ang partikular na komentong ito ay nakakaapekto sa lalaki kaya nagbago ang kanyang sarili. Kamisete para mas malinis at hindi mabaho para mas maramdaman komportable sa harap ng kanyang mga katrabaho. Makalipas ang ilang oras habang nagpapahinga ang pangunahing tauhan sa trabaho para kumain, napansin niya ang kamisete ni Kondo at hindi niya maiwasang dalhin ito para maamoy ito at maramdaman ang bango nito habang ipinapaalala nito sa kanya ang unang beses na nagkita sila sa parehong restaurant ng matagal noong nakaraan. Kahit na ito ay isang masamang ideya dahil biglang dumating si Kondo at nakita niyang inaamoy niya ang kanyang kamiseta, kaya nagpanggap lang siya na parang walang nangyari at ipinagpatuloy ang pagkain niya kahit na sa loob-loob niya ay medyo kinakabahan siya. Pagsapit ng gabi, pagkatapos umuwi ang lahat ng mga trabahador, ang tanging natitira sa amo ay si Akira at hindi siya nagdalawang isip na kunin ang numero ng telepono nito, ngunit dahil wala itong naiintindihan sa teknolohiya, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tumugon kaya ang ating bida ay umalis sa restaurant na walang laman. Bagamat pagkatapos ay nakasalubong niya si Takashi na hindi nag-atubiling subukang kunin muli ang numero ng telepono ng babae, bagamat nabigo siyang muli nang umalis siya sa lugar na iniwan siyang mag-isa dahil mayroon pa siyang iba pang mahahalagang prioridad na dapat isipin. Isa na namang araw ng trabaho at sa sorpresa ng ating bida, si Takashi ay makikipagtulungan na sa kanya dahil kinuha siya ni Kondo bilang kitchen assistant, bagamat hindi sila tutulong sa pagluluto kundi sa paghuhugas ng pinggan. Gayunpaman, ang sorpresa ay hindi para sa aming babae ngunit para kay Yo na nahulog na baliw sa kaklase ng kanyang kaibigan habang natutuwa siya sa kanya na sa wakas ay napagtanto niya na iyon ang uri ng lalaki na gusto niya. Sa isang tabi, ang batang babae ay naglaro ng isang maliit na laro sa pangunahing tauhan na binubuo ng pagbanggit ng mga bagay na nagpapakilo sa kanyang puso. Bagamat parehong binanggit ang lahat mula sa pagkain hanggang sa mga hayop at mga bagay, hindi maiwasan ni Aikiro na isipin ang tungkol kay Kondo dahil siya ang pinaka nagpapakilo sa kanyang puso. Kaya naman, para maiwasang banggitin ito, nagpasya siyang tapusin ang laro niyo at ipagpatuloy ang kanyang trabaho.
Habang naglilinis ng mesa napagtanto ni Aikiro na nakalimutan ng isang customer ang kanyang telepono kaya pumunta siya sa condo upang ipaalam sa kanya ang tungkol dito. Gayunpaman nang subukan niyang ibalik ito sa customer umalis na siya sa restaurant kahit hindi masyadong malayo. Kaya naman ang bida nang makitang huminto ang customer sa isang traffic light kinuha ang telepono at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya para ibalik ito na nagpapakita ng mahusay na kakayahan sa atleta. Sa kabilang banda sinabi ni Tekashi sa kanyang mga katrabaho ang tungkol sa kakayahan ni Aikiro. Sa lumalabas dati siyang kasama sa track team noong high school at napakagaling niya kaya number 1 lang siya na dahil sa bali sa kanang binti kailangan niyang umalis sa team. Bumalik sa kanya pagkatapos maabot ang customer at ibalik ang kanyang telepono talagang humanga si Kondo sa bilis ng dalaga. Ngunit ang impresyon na ito ay kumukupas kapag siya ay lumapit at sinabi sa kanya na nararamdaman niya ang sakit sa kanyang binti. Kaya naman hindi nagatubiling iwan ng lalaki ang kanyang bagong empleyado na namamahala sa restaurant para madala si Aikiro sa ospital sa lalong madaling panahon. Nasa ospital na kailangan munang suriin ng doktor ang paa ng dalaga bagamat ayaw nitong tanggalin ang medya sa harap ng amo kaya pinilit nitong umalis. Pagkatapos nito sinusuri siya ng doktor at nalaman na mayroon siyang bahagyang pamamaga kaya kailangan niyang gumamit ng saklay ng ilang sandali. Maya-maya ay bumalik siya sa restaurant para kunin ang kanyang uniforme sa high school bagamat ang kanyang tingin ay palaging gumagala patungo sa condo dahil ngayon ay marami silang pinagdaanan na magkasama at iisipin niya ang mga bagay na ito hanggang sa siya ay makatulog sa gabi. Kinabukasan sa kanyang sorpresa nakatanggap siya ng tawag mula sa walang iba kundi si Kondo na nag-abiso sa kanya na babaguhin niya ang kanyang schedule sa trabaho kapag nalaman niya ang tungkol sa kanyang pinsala sa paasalamat kay Tekashi. Sa harap ng mensaheng ito hindi ito gaanong pinapansin ni Aikiro dahil mas nakatuon siya sa katotohanan na sa wakas ay nakuha na niya ang numero ng kanyang amo kaya hindi siya nag-atubiling isave ito. Lumipas ang mga oras at sobrang naiinip si Aikiro sa bahay kaya nagpa siya siyang maglakad-lakad at nagkataon na nakilala niya si Kondo na talagang nagnanais na bisitahin siya upang bigyan siya ng regalo dahil pakiramdam niya ay responsable siya sa pinsala sa kanyang binti. Ngunit dahil tila napakaliit ng regalo sa kanya nagpa siya ang lalaki na dalhin siya sa isang restaurant na ibang-iba sa Garden Restaurant. Dito paulit-ulit na humihingi ng paumanhin si Kondo sa pagpilit sa kanya na tumakbo patungo sa customer na nakalimutan ang kanyang telepono noong panahong iyon kung saan hinihiling sa kanya ng aming bida na huwag nang humingi ng tawad dahil desisyon niya na tumakbo. Pagkatapos nito ang lalaki ay naglakas loob na tingnan ang paa ni Aikiro at makitang ang kanyang mga kuko ay kulay rosa sa tingin niya ito ay isang pamamaga ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay talagang isang simpleng pedicure at hindi niya maiwasang mapatawa sa kanyang amo. Kamangmangan tungkol sa pedicure. Siya sa kabilang banda ay lubos na nagulat na makita ang kanyang tumawa ng ganoon dahil siya ay karaniwang malamig at kakaunting salita sa trabaho. Kaya naman hinihiling niya sa kanya na subukang maging ganoon sa trabaho dahil gusto niya ang salubing ito. Pagkatapos nito nagpunta si Kondo para kumuha ng mas maraming kape at sa kanyang pagbabalik walang hiya niyang sinabi sa kanya gusto kita. Lumipas ang mga segundo at nanghihinayang siyang ginawa ang komentong iyon ng hindi nag-iisip ngunit sa kanyang pagtataka hindi ito pinapansin ng lalaki. Sa totoo lang sobrang natutuwa siya akala niya ay galit ito sa kanya ngunit ngayong alam niyang hindi ito ang kaso umorder pa siya ng ice cream para sa kanya ice cream na pilit na nilalamon ng aming babae kahit na may laman ang tiyan. Buong magdamag ang ating bida at kahit kinabukasan sa klase ay iniisip ang kanyang mga salita sinusubukan niyang humingi ng tulong sa kanyang mga kaklase sa isyong ito ngunit umatras siya kapag nakita niyang gusto lang siyang asarin ng mga ito. Sa kanyang pag-uwi ang aming babae ay naharang ng isang batang babae mula sa track team na nagngangalang Ishii na lumapit sa kanya at humingi ng kanyang pagsusuri tungkol sa kanyang mga oras ng karera dahil isang mahalagang torneo ang magaganap sa lalong madaling panahon. Kaya dinala ni Ishii si Akira sa courtyard ng high school kung saan nakatagpo niya ang kanyang matandang kaibigan na nagngangalang Haruka-chan. Pagkatapos habang ginagawa ni Ishii ang kanyang speed test hindi maiwasan ng bida na isipin ang tungkol sa kanya at kay Haruka dahil dati silang matalik na magkaibigan na magkasamang nakikipagkumpetensya sa mga paligsahan. Ang pag-iisip na ito ay humantong sa kanya na umalis sa lugar at sa kabila ng pagnanais ni Haruka at ng kanyang mga kaklase na sumama sa kanya tumanggi ang babae na nagpapakita ng kaunting inis.
Ang dahilan nito ay sa tuwing malapit siya kay Haruka at sa iba pa binabalikan niya ang sandaling nasugatan niya ang kanyang binti noong nakaraan at bilang kinahinatnan kinailangan niyang gumamit ng wheelchair at saka sumaklay at lahat ng magagawa niya mula noon ay nanunood habang ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nag-e-enjoy na nasa track team. Makalipas ang ilang oras sa kanyang pahinga mula sa trabaho nagpasya si Kande na ay clear ang kanyang isip ng kaunti bagamat nakikita niya si Akira sa di kalayuan kahit na hindi siya nag-atubiling tawagan ito upang dalhin siya sa loob dahil umuulan ng malakas. Ironically hindi siya pinapansin ng babae dahil dumating lang siya para sabihing I like you ulit at saka umalis. Dahil dito ay nag-iisip si Kande dahil hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang 17 taong gulang na batang babae ay nagpahayag ng kanyang nararamdaman sa kanya ng ganoon kadali kaya pakiramdam niya ay kailangan niyang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Bagamat lumalabas sa bintana ang intensyon nitong gumawa ng kung ano-ano nang matagpuan niya si Akira sa loob ng restaurant na nagtatrabaho gaya ng dati na para bang walang nangyari sa kanilang dalawa kaya hinala niya na ang I like you ay isang simpleng panaginip o biro sa pagitan nila ng isa pa. Mga manggagawa sa restaurant. Sa kanyang sorpresa ang parehong batang babae ay nilinaw sa kalaunan na ang kanyang pag-amin sa kanya ay totoo at sa makatuwid kailangan niya ng sagot mula sa kanya. Nagpasya si Kande na ibibigay niya ang kanyang sagot hindi muna siya dinala sa istasyon ng tren dahil malakas ang ulan at ayaw niyang madulas siya sa tubig at masaktan ang kanyang paa. Sa ganitong paraan habang papunta sa istasyon direktang sinabi ni Kande na hindi niya ito masagot dahil para sa kanya na may 45 taong buhay kakaibang sabihin sa isang 17 taong gulang na batang babae kung gusto niya. Sa kanya o hindi bilang maaaring siya ay kanyang anak na babae. Nag-trigger ito ng galit ng babae dahil para sa kanya hindi mahalaga ang edad. Sa harap ng galit ni Akira nagpasya si Kande na ihinto ang sasakyan at nagre-rekomende na lumabas upang makakuha ng sariwang hangin at makipag-usap ng mas mahinahon sa isang open space. Kaya napadpad sila sa ilalim ng puno upang maiwasan ang ulan at mag-usap ayon sa napagkasundoan. Si Kande ang unang nagsimula ng pag-uusap at tinanong siya kung bakit niya ito nagustuhan. Sumagot ang bida na walang tiyak na dahilan kung bakit siya nagustuhan nito dahil hindi naiintindihan ng puso ang mga dahilan. Kahit papaano ito ay nagpapaalala kay Kande ng kanyang pagdadalaga ng ang isang batang babae sa parehong edad ay umamin sa kanya sa parehong paraan ngunit sa kasong ito dahil magkasing edad sila maaaring may mangyari. Sa halip ang Kando na nasa 45 taong gulang na ngayon ay hindi naniniwala na may maaaring mangyari sa pagitan nila ni Akira dahil wala siyang lakas pangarap at pag-asa gaya ng kanyang kabataan kaya nililimitahan niya ang kanyang sarili sa pagbibiro tungkol sa pagkakaroon makipag-date sa kanya upang patunayan ang kanyang punto. Isinasaalang-alang ito ng aming bida bilang isang imbitasyon sa isang tunay na petsa na nag-iiwan kay Kande ng lubos na kaba sa pag-alam na siya ay nagkamali sa pamamagitan ng pagbanggit sa petsa. Dahil sa kanyang biro tungkol sa isang petsa nakita ni Kanda ang kanyang sarili na na-corner ng pagpupumilit na magkaroon ng petsang ito sa Sabado dahil ito ang araw na pareho silang walang trabaho. Sinisikap ng lalaki na ipaunawa sa kanya na kapag binanggit niya ang isang petsa siya ay nagiging sarcastic bagaman malinaw na hindi iyon kinuha ng babae. Kaya naman pagkatapos ng ilang pamimilit ni Akira pumayag si Kande na makipag-date sa kanya. Sa kabilang banda mukhang romantikong interesado si Chef Raesok sa dalaga habang nasa telepono ito ay hindi niya maalis ang tingin dito bukod pa sa hindi siya nagdalawang isip na ihanda ito ng masarap na sandwich na may maliit na banana dessert na gagawin. Masaya siya. Ngunit siya bilang isang malamig at reserbang babae ay nagpasalamat lamang sa kanya at naghahanda na kunin ang plato ng pagkain ng walang karagdagang abala. Walang plano si Raesok na sumuko ng ganoon kadali kaya gumawa siya ng kanyang susunod na hakbang upang simulan ang isang pag-uusap sa aming babae at iyon ay ang bisitahin siya sa silid ng pahinga upang malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Nang makita siyang nagbabasa ng isang libro sa high school magalang niyang hiniling ito sa kanya upang makabuo ng ilang pag-uusap kung saan halatang sumang-ayon siya ng walang anumang problema at pagkatapos nito umalis siya sa silid. Ito ay isang pagkakamali dahil makalipas ang ilang segundo na pagtanto ni Akira na sa aklat na iyon ginawa niya ang pagguhit nila ni Kande sa pag-iibigan. Iyon ang dahilan kung bakit siya bumalik sa silid at sa kanyang masamang kapalaran nakita na ni Raesok ang pagguhit at handang hindi sabihin sa sinuman ang tungkol dito kung ang babae ay may kadate sa kanya at siya na walang ibang pagpipilian ay nagpa siya na lumabas. Kasama niya para lang manahimik. Sa ganitong paraan may disastrous date ang dalawa dahil kapansin-pansing ayaw siyang makasama ng bida.
Bukod dito pagkatapos manood ng isang horror movie sinubukan niyang ibalik ang lahat ng pera na ginastos niya sa kanya ngayon bagaman hindi ito tinatanggap ng bata dahil ginawa niya ito dahil gusto niyang gastusin ito sa kanya. Kaya naman pilit niyang hinawakan ang kamay nito para ihatid siya sa isang kape kung saan para ibaba ang bantay niya. Malinaw ang aming babae ay nabalisa sa komentong ito kaya binayaran niya ang bayarin at umalis sa kafe. Sinundan siya nito at sapilitang hinawakan muli ang kamay nito bagamat madali niyang napalaya ang sarili dahil nakatanggap siya ng papasok na tawag mula kay Kando at hindi nag-atubiling sumagot sa lalong madaling panahon. Ang tawag ng lalaki ay magkasundo sa lugar para sa kanilang date ngayong Sabado kaya hindi nagtagal ang pag-uusap ng dalawa. Ngunit sa kasawiang palad ni Akira nagawa ni Reyesok na marinig ang buong pag-uusap at ipinagpatuloy ang kanyang laro upang mapababa ang kanyang pagbabantay sa batang babae at ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang mga bagay sa pagitan nila ni Kando ay hindi gagana karaniwang dahil sa pagkakaiba ng edad. Pagkatapos nito hindi inaasahang hinalikan siya ng batang lalaki na labis na ikinainis ng aming babae kaya't sa pag-uwi niya pinunasan niya ang kanyang pisngi upang mabura ang alaala ni Reyesok. Dumating ang Sabado ang pinakahihintay na petsa sa pagitan nina Akira at Kando na hindi perpekto dahil sa kabalintunaan pumunta sila sa mga sine upang manood ng parehong pelikula tulad ng sa petsa ng aming babae kasama si Reyesok at sa tuktok nito pumunta sila sa ibang pagkakataon sa parehong kafe. Ang lahat ng ito ay nagbabalik ng masasamang alaala para sa batang babae ngunit sinubukan niyang huwag pansinin ang mga ito. Ang isang taong hindi maaaring baliwalain ang kanyang mga alaala ay si Kando dahil ang kafe ay nagpapaalala sa kanya ng oras na siya ay may kadate noong kanyang kabataan kaya't napagtanto niya na siya ay masyadong matanda para sa mga bagay na ito at ang masaklap mga kabataan lamang ang nakikita. Sa lugar siya ay nagpasya na umalis dahil ito ay nagpidama sa kanya ng mas matanda. Sa ganitong paraan nagtatapos ang date na nalulungkot siya sa paniniwalang nagkaroon ng masamang oras ang bida sa date dahil sa kanya at sa kanya na talagang naging masaya hanggang sa puntong sa aming pagtataka binibigyan niya ng halik si Kando. Ang pisngi bagamat ito pala ay imahinasyon lamang niya. Sa ibang araw lumabas si Yuto sa labas ng restaurant na gustong ipakita sa kanyang ama ang kanyang bagong hamster. Sa kanyang malas wala si Kando. Dahil dito nagpasya ang bata na pumunta sa bahay ng kanyang ama pinaghihinalaan na nandoon siya sa piling ng pangunahing tauhan dahil ayaw niyang may bata na gumagala mag-isa sa kalye. Pagdating sa apartment ni Kando napansin ng dalawa na wala siya roon kaya nagpasya silang hintayin siya. Bagamat naninirahan si Aniki mas gusto niyang tuklasin ang lugar at makita ang mga pribadong bagay ni Kando bagaman hindi niya gaanong makita ang pag-interrupt ni Yuto sa kanyang magalang na paghiling sa kanya na magluto ng para sa kanya. Pinaghahandaan siya ng dalaga ng masarap na kanin na may scrambled egg at bago pa ito makakain ng bata ay nakarinig na siya ng mga yabag sa labas at dahil alam niyang ama niya iyon hindi siya nagdalawang isip na biruin siya nang pumasok ito sa apartment. Nang pumasok si Kando sa kanyang tahanan binibigyan siya ng matinding takot ni Yuto at pagkatapos noon nagsinungaling siya sa kanya na sinasabing siya mismo ang nagluto ng ulam ng kanin na may piniritong itlog ng aming babae habang ang huli ay nakatago sa isang aparador ni Yuto. Lumipas ang mga minuto at nagsimulang mag-init si Akira sa loob ng aparador kaya nagpasya siyang lumabas at tuluyang bumagsak sa sahig ng mahina. Malinaw ang lalaki ay nagtataka kung ano ang ginagawa ng babae dito ngunit dahil siya ay mahina at hindi makasagot hiniling niya kay Yuto na magdala ng barley tea para sa batang babae kahit na sinubukan niyang ibigay ito sa kanya ang batang lalaki ay napadpad at nauwi sa mantsa. Damit ng dalaga. Kaya naman pinahiram ni Kando ang isang kamisete sa aming babae at pagkatapos nito lumabas siya ng apartment para labhan ang sando na nadungisan ni Yuto. Si Akira on her part is more than happy noong nasuot niya ang shirt ng lalaking gusto niya. Sa paglalaban ng lungsod habang hinihintay ni Kando na malaban ang kamisete ng pangunahing tauhan hindi inaasahang dumating sila ni Yuto sa lugar upang samahan ang lalaki at nga pala sabay silang tatlo na umuwi. Bagamat dumating ang dalaga para lang sabihin kay Kando na gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa buhay nito isang bagay na nakakaapekto sa lalaki hanggang sa susunod na araw na nagpakaba sa kanya sa mga tanong na maaaring itanong ng pangunahing tauhan tungkol sa buhay nito. Butilly for him she is not able to ask him anything as every time she try to approach him ang iba pa niyang katrabaho ay humahadlang sa kanya para kausapin si Kando tungkol sa hamster na meron siya ngayon. Ito sa isang paraan ay nakabuo ng ilang kumpiyansa at empowerment sa lalaki dahil ang kanyang mga katrabaho ay hindi pa gaanong lumapit sa kanya noon.
Ang downside nito ay dahil lahat ay kasama ng Kando walang available na dumalo sa mga customer ng restaurant. Iyon ang dahilan kung bakit nagpa siya ang aming babae na wakasan ang lahat sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanila na tapusin ng isang beses at para sa lahat ang paksa ng hamster at bumalik sa trabaho. Sa ganitong paraan ipinakita ni Aikiro ang kanyang bossy na ugali sa unang pagkakataon at ang kanyang mga katrabaho ay sumang-ayon sa kanyang kahilingan bumalik sa kanilang mga aktibidad na naiwan lamang siya at si Kando. Sinamantala ng batang babae ang sandaling ito ng mag-isa upang sa wakas ay ibigay sa kanya ang papel na nais niyang ibigay sa kanya sa buong araw na naglalaman ng lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa kung paano alagaan ang hamster kung saan pinasalamatan siya ni Kando lalo na alam niyang hindi ito isang papel na may mga personal na katanungan. Pagkaraan ng mga araw ang aming bida ay nagbabrowse sa ilang mga libro sa isang bookstore habang pinagmamasdan mula sa malayo si Haruka na kahit gaano pa niya gustong makipag-usap sa kanya hindi niya magawa dahil hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa maliit na pagtatalo nila linggo nakaraan. Ang masama pa nito nararapat na idagdag ang katotohanan na si Aikiro ay mayroon na ngayong bagong kaibigan si Yo na ikinalulungkot ni Haruka dahil naaalala niya kung paano sa nakaraan ang dalawa ay napakabuting magkaibigan at ito ay nakakaapekto sa kanya ng labis na hindi sila. Apektado rin ang bida sa hindi niya muling pagkikita ni Haruka at ng mga babae sa athletics club dahil sa tuwing nakikita niya sila ay hindi niya pinapansin para lang maiwasan ang sama ng loob. Gayunpaman pareho silang maaaring mamuhay ng normal ang pagsasanay ni Haruka sa athletics club at si Aikiro na nagtatrabaho sa restaurant gaya ng dati. Sa isa sa mga araw ng trabaho habang naghihintay ang ating bida sa tren narinig niyang binanggit ng ilang batang babae na mayroong mahiwagang keychain na umaakit ng pag-ibig kung saan halatang hindi nagdadalawang isip ang babae na kunin ang keychain na iyon bagamat regular lang ang nakukuha niya. Mga keychain na ibibigay niya mamaya si Haruka na dumadaan. Napaisip ito sa dalaga kaya kinabukasan ay ibinigay niya kay Aikiro ang mahiwagang keychain na hinahanap-hanap niya at kasabay nito isang tala na nagsasabing ang ating pagkakaibigan ay hindi lamang tungkol sa athletics tama ba? Iniwan si Aikiro na walang imak. Nang maglaon pumunta ang bida sa aklatan ng lungsod at nagkataon na nakilala si Kondo at hindi siya nag-atubiling humingi sa kanya ng mga rekomendasyon sa libro dahil alam niyang eksperto siya sa mga ito. Tumugon ang lalaki sa pagsasabing hindi angkop na magrekomenda ng mga libro sa iba dahil sa totoo lang ang mga taong iyon ang dapat na maghanap ng mga aklat na higit na nakakaakit sa kanila dahil kung tutuusin ang bookstore ay dagat ng kaalaman bagamat para sa Akira mas parang aquarium ang bookstore. Pagkatapos nito pinipili ng dalaga ang mga librong higit na nakatawag ng pansin sa kanya at pagkatapos nito handa na siyang umalis sa bookstore at gaya ng iniisip ni Kondo na umalis nagpasya silang dalawa na umalis ng magkasama. Ngunit bago umalis ang lalaki ay iginuhit sa isang libro na nag-iwan sa kanya ng hindi makapagsalita at tuluyang nawala sa pag-iisip habang binabanggit ang isang pangalan Shikiro. Lumipas ang mga araw at nagmungkahi si Yo sa kanyang mga katrabaho na gumawa ng group chat sa Messenger. Mukhang magandang ideya ito para sa lahat lalo na sa ating bida na hindi magdadalawang isip na gamitin ang panggrupong chat na ito bilang dahilan para magpadala ng mga pribadong mensahe sa Kondo kahit na ang ideya ng chat ay madaling nabasag ni Reyesok na nagpapakilala sa kanila. Ang katotohanan na kung saan ay magiging isang ganap na sakit ng ulo upang maging sa parehong chat bilang ang restaurant boss. Sa kanyang pahinga sa trabaho nakipag-usap si Akira kay Kondo kung saan sinabi niya sa kanya na talagang nagustuhan niya ang aklat na pinili niya noong huling pumunta sila sa bookstore at gusto niyang malaman kung ano ang naisip niya sa librong pinili niya. Sinabi sa kanya ng lalaki na maganda ang kanyang libro lalo na dahil ang may akda ay walang iba kundi ang kanyang childhood friend na nagngangalang Chihiro Kuju. Nang marinig ito humanga ang dalaga at itinuturing niyang espesyal na tao si Kondo dahil marami itong alam tungkol sa mga libro. Hindi niya gusto ang komento ng dalaga dahil hindi niya kinukonsidera ang kanyang sarili na espesyal. Sa totoo lang itinuturing niyang espesyal ang kaibigan niyang si Chihiro dahil nag-iisa siyang sumulat ng libro habang nagtatrabaho lang siya sa isang simpleng restaurant. Bago tapusin ang pag-uusap sinabi ni Kondo sa pangunahing tauhan na wala siyang alam tungkol sa kanya kaya pahahalagahan niya ito kung hindi siya gagawa ng mga hindi naaangkop na komento. Dahil dito ay napahamak si Akira kaya't kinabukasan sa trabaho ay hindi niya maiwasang isipin ito hanggang sa puntong magambala siya at tuluyang mahulog na basag ang isang baso.
Gayunpaman nagagawa niyang tapusin ang kanyang araw ng trabaho ng walang problema dahil umuulan at walang gaanong tao sa this brings the moment of her break where she continue to think about Kondao and his words and to make matters worse Ryeosuk arrives upang gumawa ng isa pang mapangwasak na komento. Sinabihan siya ni Ryeosuk na itigil na ang paghabol kay Kondao dahil ma-stress lang siya at maaaring iyon ang dahilan kung bakit hindi siya pumunta sa restaurant ngayon dahil nilalamig siya na maaaring dahil sa stress o lagay ng panahon. Dahil dito umalis si Akira sa kanyang trabaho para tingnan si Kondao. Hindi nakakagulat na makita niya itong may sakit at sa pakiramdam na siya ang may kasalanan nagsimula siyang umiyak hindi lamang para dito kundi pati na rin sa pagsasabi sa kanya na espesyal siya sa nakaraang pag-uusap. Bilang tugon humingi ng paumanhin sa kanya si Kondao sa pagtugon sa kanyang komento sa pamamagitan ng pagsasabing wala siyang alam tungkol sa kanya dahil talagang sinabi niya iyon dahil hindi niya nakikita ang kanyang sarili gaya ng pagtingin niya sa kanya dahil itinuturing niya ang kanyang sarili na isang simpleng adultong lalaki na walang pangarap o pag-asa. Ito ang dahilan kung bakit iniisip ng ating bida at naniwala siya na siya sa pamamagitan ng paglalagay ng komentong iyon ay hindi sapat na mature para sa kanya bilang kapareha sa hinaharap isang bagay na hindi sinasang-ayunan ni Kondao dahil talagang pinahahalagahan niya ang komento habang pinaramdam nila sa kanya. Nostalgic na parang teenager na naman. Ang pakiramdam na ito ay napakalalim na ang lalaki ay lumapit sa pangunahing tauhan upang bigyan siya ng isang mainit na yakap at pigilan ang kanyang mga luha ngunit sa ilang sandali matapos niyang mapagtanto na siya ay masyadong mapagmahal kaya huminto siya sa pagyakap sa kanya at upang hindi bigyan siya ng maling pag-asa sinabi niya. Sa kanya na ang yakap ay yakap lang ng magkakaibigan. Kabalintunaan ng yakap na ito ay naging dahilan upang siya ay nilalamig ngayon bagaman ito ay tila hindi gaanong mahalaga sa kanya dahil siya ay higit na nagmamalasakit sa yakap ni Kondao dahil ito ay napakalambot na hindi siya titigil sa pag-iisip tungkol dito. Weeks and at the same time she would stop thinking na sinabi sa kanya iyon ng lalaki ang yakap ay yakap lang ng magkakaibigan. Kinabukasan sa trabaho paulit-ulit na binibigyang diin ni Kondao sa bida na magkaibigan lang sila at wala nang iba pa bagay na nakakaapekto sa kanya hanggang sa hindi na siya makakain sa kanyang break. Sa pagkakataong iyon sinasamahan niyo ang dalaga gayon din si Tekashi bagamat nalulungkot ang huli dahil sa utos ni Kondao dapat niyang gupitin ang kanyang buhok na parang hindi siya ay masisibak. Ito ay isang magandang pagkakataon para lapitan siya niyo na may dahilan bilang kanyang personal na tagapag-ayos ng buhok kahit na hindi siya marunong maggupit bagamat pinasalamatan siya ni Tekashi sa pag-alok sa kanya ng tulong sa kanyang problema. Gayunpaman nagsisisi siyo na inalok siya ng tulong kay Tekashi kaya humingi siya ng payo kay Akira kung paano lalapitin ang bata nang hindi kinakailangang mag-alok ng tulong sa kanya. Sumagot ang bida na hindi siya dapat masyadong mag-alala tungkol dito dahil pareho silang nagtatrabaho sa iisang restaurant sa kalaunan ay mas makikilala nila ang isa't isa at who knows mula sa mga kakilala lamang ay maaari silang maging matalik na kaibigan at kung gugustuhin ng buhay pwede pa silang maging mag-asawa. Ang mga salitang ito ay nagpapagaan kay Yo kaya pinasalamatan niya si Akira hindi lamang para sa kanyang mga salita na nakapagpapatibay kundi pati na rin sa pakikinig sa kanya. Sa gabi ginupit niyo ang buhok ni Tekashi ayon sa napagkasunduan at habang ginagawa ito silang dalawa ay nag-uusap pinamamahalaang magkasundo isang bagay na higit na ikinatutuwa ng aming babae ngunit hindi lamang dahil dito kundi dahil nakuha niya ang personal na numero ni Kondao kung saan maaari niyang makipag-chat sa kanya kahit kailan niya gusto. Sa isa pang kakaibang eksena nakipag-usap si Haruka kay Yamamoto ang dating kapitan ng soccer team na nagretiro mula sa koponan dahil nagkaroon siya ng pinsala sa paa isang bagay na nagpapaalala sa dalaga ni Akira at ang tanging naiisip niya tungkol dito ay kung si Akira. Umalis lang sa track club dahil sa pinsalang natamo niya at kung plano niyang bumalik balang araw. Sa harap nito sinabihan siya ni Yamamoto na maging mapagpasensya kay Akira dahil malamang na sa huli ay babalik siya sa track club kung iyon ang kanyang hilig. Hinihiling din niya sa kanya na kung gusto niyang bumalik siya sa club dapat niyang lapitan siya upang suportahan siya at maging isang mabuting kaibigan. Tiniyak nito si Haruka at handa siyang sundin ang payo ni Yamamoto. Sa kabilang banda ang ating bida ay may tungkuling tapusin ang isang takdang aralin tungkol sa isang nobela na tinatawag na Rashomon. Nang ipaalam niya kay Kondao ang tungkol dito nagulat siya kaya nagpasya siyang tulungan siya dahil si Rashomon ay isang nobela na matagal na niyang nabasa at hanggang ngayon binabasa pa rin niya ito.
Sinimulan ng lalaki ang pagbabasa ng nobela sa dalaga sa paraang mas madali niya itong mauunawaan at kasabay nito tinutulungan niya ito sa mga tanong sa takdang aralin bagaman hindi niya ito lubos na natulungan dahil habang binubuklat niya ang mga pahina ng libro nakita niya ang drawing na ginawa ng dalaga kung saan nakasulat ang kanilang mga pangalan na papaligiran ng payong at puso. Nakakatakot ito kay Kondaw kaya hindi siya nagdalawang isip na tumakbo palabas ng lugar na iniwang natataranta ang dalaga. Ang maganda lang sa lahat ng ito ay naihatid ng bida ang kanyang assignment sa tamang oras. Sa gabi magsisimula na ang Summer Festival ng lungsod at sa aming sorpresa nagpa siya ang bida na anyayahan si Haruka na gumugol ng festival kasama niya. Hindi lang ang bida at si Haruka ang dumalo sa festival dahil dumating din ang kapatid ni Haruka na nagngangalang Sho at ang kanyang maliliit na kapatid na babae upang samahan sila. Habang ang tatlong ito ay umalis sandali para pumunta sa banyo si Akira at ang kanyang kaibigan ay nasisiyahan sa paglalaro ng mga festival games na nagbabalik tanaw sa mga sandali mula sa nakaraan. Ito ay humantong kay Haruka na subukang hikayatin ang pangunahing tauhan na muling sumali sa club bagamat hindi niya pinapansin ang kanyang mga salita dahil siya ay nabigla nang makita si Kondaw sa pagdiriwang at hindi nag-atubiling sumama sa kanya. Walang ideya si Haruka kung sino si Kondaw kaya nang bumalik si Akira sa kanya nilinaw niya na boss niya ito. Kakaiba ang tingin nito sa dalaga dahil napansin niyang parang may gusto sa kanya ang kanyang kaibigan bagamat hindi siya sigurado tungkol dito kaya tinanong niya ito ng diretso. Sa pagharap sa tanong na ito ang pangunahing tauhan ay kinakabahan kaya sinisigawan niya siya na sinasabi sa kanya na wala siyang kinalaman. Si Haruka ay tumugon sa mabait sumisigaw pabalik na mahirap kausapin siya dahil tila wala siyang intensyon na ibahagi ang kanyang mga iniisip kung saan pinatunayan ni Akira na ito ay totoo dahil wala sa kanila ang lumapit sa isa mula noong umalis siya sa track club para pag-usapan. Kahit ano maliban sa club at siya nagdududa na maaaring magbago ang sitwasyong ito. Ang mga salitang ito ay nagdadala kay Haruka sa punto na siya ay nagsimulang umiyak ng hindi mapakali at umalis sa pagdiriwang at sinundan siya ng kanyang mga kapatid upang hindi siya iwanan. Sa kabilang banda may meeting si Kondaw kay Chihiro pagkaraan ng napakatagal na panahon nang hindi nagkikita ng personal ngunit kahit na ganoon naaalala nilang dalawa ang masasayang panahon nila noong high school. The top of these good memories ipinakita ni Chihiro kay Kondaw ang librong isinulat nila noong kolehiyo. Ang librong ito ay tinatawag na nostalgia ang pakiramdam na nararanasan ng lalaki sa mga sandaling ito habang naaalala niya na dati siyang sumulat ng mga bagay tulad ni Chihiro huminto lamang siya sa ilang kadahilanan at tulad ng alam natin hindi siya naging isang kinikilalang manunulat tulad ng ang kanyang kaibigan bilang sa halip siya ay natapos na nagtatrabaho sa isang pamilya restaurant. Gayunpaman ang pakiramdam na ito ng nostalgia ay hindi naging hadlang sa kanya na patuloy na i-enjoy ang gabi kasama ang kanyang kaibigan. Parehong nag-aaway pagkatapos ng meeting kaya iminungkahi ni Chihiro si Kondaw na umuwi sakay ng taxi. Gayunpaman mas pinili ng lalaki na maglakad pa uwi bagay na hindi sinasang-ayunan ni Chihiro kaya umuwi siyang mag-isa sakay ng taxi nang hindi muna binanggit sa kanyang kaibigan na hindi sila matatanda kundi mga kaklase. Ang dahilan kung bakit niya ito sinabi. Karaniwang ipaalala kay Kondaw na kahit na lumipas ang mga taon at sila ay tumanda sila ay bata pa rin sa isa't isa at sila ay kumikilos at tinatrato ang isa't isa ng ganoon. Kinabukasan pumasok si Akira sa klase tulad ni Haruka kapag nakita niya ang kaibigan hindi niya maiwasang isipin ang pagtatalo nila noong festival kaya hindi niya ito pinansin. Gaya ng inaasahan ang mga malungkot ay mga bida kaya hindi siya nag-atubiling humingi ng tulong sa Kondaw tungkol dito. Ikinwento niya sa kanya ang kanyang personal na anekdota tungkol sa kanyang kaibigan na si Chihiro at sa kanya dahil kahit na malayo sila sa loob ng mahabang panahon pagkatapos ng 10 mahabang taon muli silang nagkita at nagkasayahan. Ang ibig niyang sabihin sa lahat ng ito ay kahit gaano pa sila kalayo ng kaibigan niya sa huli ay magiging magkaibigan ulit sila dahil hindi na mawawala ang mga panahong magkasama sila noon dahil lagi itong mabubuhay sa bawat isa sa kanila at malamang na sariwain nila ang mga sandaling iyon tulad ng ginawa niya kasama si Chihiro. Kung hindi ito mangyayari bilang huling payo sinabihan siya ng isang lalaki na mag-wish sa buwan kung saan walang pag-aalinlangan na hinihiling ng batang babae na maging mabuting magkaibigan sila ni Haruka tulad ng dati. Habang tinitingnan ng aming babae ang buwan iniisip kung nagtagumpay ba ang kanyang hiling o hindi bigla niyang nakita ang isang patalasta sa isang magazine na nag-aanunsyo ng paparating na second-hand book fair.
Malinaw iniisip niyang samantalahin ito upang lumabas kasama si Kondo sa isang uri ng pakikipag-date sa ilalim ng dahilan ng pagnanais na magrekomenda siya ng ilang mga libro. Bagamat hindi ito magiging posible dahil interesado si Kondo sa mga aklat kaya sinimulan niyang basahin ang mga ito sa perya na kalimutan ang lahat sa paligid niya. Ang masaklap pa ganoon din ang ginawa ng dalaga at nawala sa paningin niya ang lalaki kaya hinanap niya ito. Para umasa pinadalhan siya ng dalaga ng napakaikling mensahe na isang simpleng tandang pananong at sa swerte niya isa pang maikling mensahe ang isinagot ng lalaki na isang tandang padamdam na ibig sabihin ay ayos na ang lahat at babalik siya sa lalong madaling panahon upang muling magsama-sama. Kasama niya na nagpapagaan kay Akira. Makalipas ang ilang minuto muling nakipagkita si Kondo sa bida pagkatapos makuha ang mga aklat na gusto niyang bilhin at hilingin sa kanya na pumili din ng libro. Pumili siya ng love letter na ikinangiti ng lalaki habang binabasa ito dahil basically sabi ng letter magkita ulit tayo sa pagbabalik ng season bagay na halatang mangyayari kapag nagsimula na ang susunod na book fair. Makalipas ang ilang oras habang kumakain si Kondo sa isang restaurant nakita niya sa TV na may live interview ang kaibigan niyang si Chihiro kung saan tinanong siya ng interviewer ng napaka-personal na tanong ano ang ibig sabihin ng mga nobela para sa iyo. Esensyal tumugon ang lalaki na nakikita niya ang mga nobela na parang sila ay magkasintahan ibig sabihin ang bawat nobela ay espesyal sa kanya at bawat isa sa kanila ay may puso. Dahil sa tugon na ito nag-iisip si Kondo dahil kapareho niya ang pananaw ng kanyang kaibigan tungkol sa kahulugan ng mga nobela para sa kanya ngunit ang pagkakaiba lang ay hindi naging novelista si Kondo dahil umibig siya sa dati niyang kasintahan kaya napilitan siyang huminto sa pagsusulat. Sa isa pang araw ng trabaho ipinakita ng aming bida kay Kondo ang isa sa mga aklat na binili niya sa perya na kakaibang may placeholder na disenyo ng isang swallow. Dahil dito isinalaysay ng lalaki ang anekdota na dati ay may pugad ng lunok sa exit door ng restaurant ngunit kailangan itong sirain sa utos ni Kyoko dahil naabala siya sa mga dumi ng maliit na ibon. Bukod pa rito nagkwento siya ng isa pang anekdota tungkol sa isang maliit na lunok na hindi makakalipad dahil nasugatan ang isang pakpak nito at hanggang ngayon hindi niya alam kung buhay pa ito o hindi ngunit umaasa siya na kung hindi bababa sa ito ay nagpapahinga sa kapayapaan sa kalangitan. Ang mga anekdota na ito ay labis na nabighani kay Akira na nag-udyok kay Kondo na bumalik sa kanyang pinagmulan iyon ay magsimulang magsulat muli ng mga nobela tulad ng ginawa niya noon. Ang lalaki ay nasiyahan sa mga salitang ito dahil ito ang gusto niyang marinig sa nakaraan bago iwanan ang kanyang karera bilang isang novelista. Sa kabilang banda hindi pa rin makapaniwala si Haruka at ang kanyang mga kasamahan sa track club na hindi na babalik sa club si Akira dahil sa kanyang injury na kung saan ay kakaiba sila mula noong si Kurata bilang isang track club girl na dumaan sa parehong pinsala sa paa. Bilang aming bida ay nasa bingit ng pagsira sa kanyang 100 metrong karera record. Malinaw ito ay nalulungkot sa mga batang babae kahit na sinusubukan nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay at tumuon sa club. Gayunpaman walang balak si Haruka na maupo at hayaang malampasan ni Kurata ang record ng aming babae kaya kapag nakita niyang dumaan siya hindi siya nagdalawang isip na tumakbo papunta sa kanyang ngunit sa kanyang malas na wala siya sa kanyang paningin. Makalipas ang ilang oras dumating si Akira sa trabaho para maghatid sa Kondo ng sheet na may mga petsang magtatrabaho siya ngayong buwan. Humanga si Kondo nang makitang gustong magtrabaho ng dalaga kahit linggo kaya hindi siya nagdalawang isip na tanungin siya kung bakit. Gayunpaman hindi niya magawa dahil kailangan niyang umalis para sa isang mahalagang pulong. Dahil dito walang ibang magawa ang aming babae kundi magsimulang magtrabaho at sa kanyang pagtataka ang kanyang unang kliyente sa araw na iyon ay si Haruka. Nung una parang dumating yung girl para kumain sa restaurant. Gayunpaman ang kanyang tunay na intensyon ay hindi magtatagal upang mahayag. Hiniling ni Haruka kay Akira na bumalik sa track club hindi lamang para makipagkompetensya kay Kurata kundi maging mga kaibigan din nila noon. Pagkatapos nito umalis ang babae sa restaurant na iniwang ganap na tulala si Akira. Kinabukasan nakatanggap si Kondo ng sorpresang pagbisita mula kay Chihiro na nagdala ng isang coffee maker para makipagkape kasama ang kanyang kaibigan bagamat kailangan muna nilang hintayin na kumulo ang tubig ng kape. Habang naghihintay na mangyari iyon sinimulan nila ang isang laro kung sino ang maaaring sumulat ng isang nobela ng mas mabilis na nagtatapos sa pagpapatawa sa kanila. Ngunit hindi lahat ay tawa dahil inihayag ni Chihiro ang dahilan kung bakit siya binisita ngayon.
Ang dahilan ay gusto niya talaga siyang makita dahil gusto niyang gunitain ang mga panahong napakabuting magkaibigan dahil sa kasalukuyan ay nakakaramdam siya ng matinding pressure at stress sa kanyang trabaho bilang isang novel writer lalo na't ang kanyang best-selling novel ay malapit nang makatanggap ng adaptasyon ng pelikula. Matapos sabihin ang lahat ng ito pinayuhan ni Chihiro ang kanyang kaibigan na subukang magsulat ng isang bagay dahil napansin niya na ang kanyang pangarap na maging isang manunulat ay hindi pa ganap na nawala at alam niya ito dahil sumilip siya sa kanyang pribadong silid kung saan nakita niyang may balak pa rin ang lalaki. Maging isang sikat na novelista tulad niya. Ang mga salitang ito ay nag-uudyok kay Kondo at pagkaraan ng ilang oras ay makikita natin siyang sumusubok na magsulat ng isang bagay. Kinabukasan habang ang ating bida ay nagtatrabaho gaya ng dati isang batang babae ang nag-abiso sa kanya na nakalimutan ng isang customer ang kanyang cellphone kung saan ang batang babae ay hindi nag-atubiling subukang abutin ito. Gayunpaman napansin niyang malayo ito kaya hindi niya naibalik ang bagay dahil natatakot siyang tumakbo at masugitan muli ang kanyang paa. Nang maglaon sa wakas ay nakakuha si Kondo ng pagkakataon na mapag-isa siya kaya ngayon ay maaari na nating tanungin siya tungkol sa mga petsa na magtatrabaho siya ngayong buwan dahil ayaw niyang magtrabaho ang babae ng maraming araw lalo na hindi tuwing linggo. Sumagot siya na wala siyang problema sa maraming trabaho dahil ang tanging responsibilidad niya bukod sa trabaho ay high school at itinuturing niyang may oras siya para sa dalawa. Dahil dito iginiit ng lalaki na dapat niyang isaalang-alang ang mas kaunting araw na magtrabaho ngayong buwan kung saan galit siyang sumigaw pabalik na hindi na niya gagawin dahil pagkatapos ng lahat wala siyang ibang mga responsibilidad. Ito ay isang bagong araw isang ganap na malamig at banayad kaya't ang mga kaklase ng pangunahing tauhan ay gumagamit ng kanilang mga bulsa upang makaramdam ng kaunting init. Ang tanging hindi makakagawa nito ay si Haruka dahil pakiramdam niya ay hindi niya kayang lapitan siya matapos siyang sigawan na bumalik sa club na halos may awtoridad. Gayunpaman sinisikap niyang huwag isipin iyon at nagpatuloy sa kanyang lakad. Sa kalagitnaan ng klase inaabisuhan ang lahat na kailangan nilang punan ang isang form upang malaman kung anong karera ang pag-aaralan kapag pumasok sila sa unibersidad. Ang ating bida ay hindi makapili ng isa dahil hindi siya sigurado kung ano ang gusto niyang pag-aralan. Ang nakakaalam kung ano ang kanyang pag-aaralan ay si Yu na may planong mag-aral ng cosmetology dahil simula nang siya ay nagpagupit ng buhok ni Reyesok alam niyang gusto niyang maging isang mahusay na tagapag-ayos ng buhok sa kanyang sariling salon at umaasa siyang ang batang lalaki ang mauuna sa kanya. Sa isa pang eksena naging nostalgic si Haruka nang makitang nagtatawanan ang dalawang batang babae dahil naaalala niya noong ilang oras silang nagpapatawa ni Akira isang bagay na alam niyang hindi na mauulit. Sa kabilang banda ang aming babae ay naghahanda na gampanan ang tungkulin ng coach ni Yuto na nagtuturo sa kanya kung paano tumakbo ng mas mabilis upang maabot muna ang finish line. Sa gitna ng pagsasanay naramdaman ng bata ang pananakit ng kanyang mga binti kaya inirerekomenda ni Akira na magpahinga muna siya sandali bago magpatuloy sa pagsasanay. Bilang tugon sinabi ni Yuto sa kanya na wala siyang planong sumuko dahil lang sa pananakit ng kanyang binti gaya ng itinuro sa kanya ng kanyang ama na gaano man kahirap ang mga bagay kailangan mong ibigay ang lahat hanggang sa hindi mo na kaya. Ang mga salitang ito ay umaantig sa puso ng pangunahing tauhan habang nakikita niya ang kanyang sarili na naaaninag sa bata sa ilang paraan. Si Kande sa kanyang bahagi ay nagpapasalamat sa kanya sa pagsasanay kay Yuto dahil hindi pa niya ito nakitang masaya at sabik na tumakbo. Ang babae ay natutuwa tungkol dito at sinabi sa kanya na kahit na ang batang lalaki ay hindi unang umabot sa linya ng pagtatapos hindi bababa sa siya ay makakamit dahil nangako ito sa kanya. Bilang tugon ng lalaki ay tumawa habang siya ay may maliit na salungatan sa mga pangako. Noon pala pinanggako niya na laging tututukan ang panitikan at pagsusulat pero sa pagkakaalam natin hindi niya ito natupad dahil buong oras niya sa pagtatrabaho sa restaurant. Pagkatapos nito ibinibigay niya sa kanya ang listahan ng mga araw na magtatrabaho siya ngayong buwan at bago umalis sa lugar tinanong niya siya kung nangakong hindi niya tinupad. Ito ay gumagalaw sa batang babae habang naaalala niya na siya ay gumawa ng isang pangako na hindi niya tinupad at iyon ay upang panoorin ang kalangitan pagkatapos ng ulan kasama si Haruka. Pagbabago ng lubusan sa paksa sa susunod na araw inaabisuhan ni Kanda ang lahat na kailangan mong umalis sa trabaho upang pumunta sa central office upang subukan ang isang bagong menu para sa restaurant. Ito ay hindi gaanong mahalaga para sa mga manggagawa gaya ng ginawa ng lalaki nitong nakaraang linggo.
Ang downside dito ay kapag aalis na para pumunta sa nasabing opisina nakalimutan ni Kanda ang minobok bagamat sa kabutihang palad para sa kanya si Akira ang nagdadala nito. Bagamat hindi lang dumating ang dalaga para maghatid ng meno kundi para bigyan din siya ng mahigpit na yakap. Tulad ng tanong niya sa kanya na may kaugnayan sa mga pangako ipinaunawa niya sa kanya na ang pagtupad ng mga pangako ay napakahalaga hindi lamang para sa ibang tao kundi para sa sarili rin. Dahil dito nangangako silang sasabihin sa isa't isa kapag natupad na nila ang pangakong binitiwan nila noon. Upang simulan ang pagtupad sa kanilang pangako ang ating bida ay nagpadala ng mensahe kay Haruka na naging sanhi ng pagluha ng dalaga sa kaligayahan ng malaman na pagkatapos ng mahabang panahon muli silang magiging mabuting magkaibigan at makikita na nila ang langit pagkatapos ang ulan gaya ng kanilang ipinangako.